Ginamit na ni Perospero ang slime monster upang makaligtas. Tapos nangako siyang gaganti sa ginawa sa kanila ni King pati na rin ni Marco. Tumatakbo pa rin sila Chopper kay Big Mom tapos pinasabog pa nila ang mukha nito. Ngunit hindi ito umubra kaya natawa pa si Linlin. Saka pinalo pa nito ng malakas ang kanilang tangke. Tapos ginamit ni Big Mom ang Devil Fruit nito upang makuha ang mga lifespan nila. Subalit naantala dahil nagsumbong si Prometheus na nandoon daw ang babaeng kumuha kay Zeus. Dahil pinalo ni Big Mom ang tangke ay kusa itong nag-transform. Kaya nagpa siya silang hanapin si Frankie para mabuo ang robot. Samantala si Big Mom ay naghahasik ng mga kaluluwa upang bigyan ng buhay ang mga gamit doon. Maging si Zeus ay natatakot na mahuli ni Big Mom. Kaya tumakbo sila para humanap ng mapagtataguan. Nakarating na rin sila Jimbei sa performance floor nang makitang nandoon na rin si Yogoro. Subalit na kursunadahan pa ng isang manyak si Robin. Kaya pinalo niya ito sa batok at nawala ng malay. Nag-announce si Queen na magkakaroon daw ng event si Orochi. Saka ipinakita ng Shogun ang bihag na si Momo dahil ngayong gabi rin daw ang execution nito. Maging si Kaido ay naiinis sa pakulo ni Orochi. Pinagbabaril si Zoro ngunit baliwala sa kanya ang mga ito. Saka dumating ang mga gifters para dakpin siya. Kaya napaligiran siyang nag-iisa ng mga ito. Ngunit sa kabila nito ay nagawa niya pa ring maprotektahan ang sarili laban sa napakaraming beast pirates. Si Luffy ay dala-dala pa rin ng nagpakilalang anak ni Kaido. Pero pinilit niyang umalis dahil wala na daw siyang oras. Dahil sa ginawa ni Yamato ay sugatan ng ate ni Paige na si Alti. Kaya dumating ang medical team para asikasuhin ito. Ngunit nang magising ang babae ay binanata ng medical team. Tapos naiinis siya dahil ginamit sa kanya ni Yamato ang teknik ni Kaido. Nabalitaan ni Paige na tumigil sa pagtakbo sila Luffy at Yamato kaya agad siyang nagtungo sa mga ito. Nais nang umalis ni Luffy pero pinipigilan siya ni Yamato kaya gumamit siya ng Gear 3 upang atakihin ito pero napakalakas ng anak ni Kaido at si Luffy pa ang napatalsik. Pinaulanan nito ng atake ni Luffy ngunit lahat ng suntok ay nasasalag lang lahat ni Yamato. Kaya gumamit na siya ng Red Hawk. Ngunit gamit ang sandata ay nasalag na naman ni Yamato ang apoy sa atake ng bida. Dahil dito ay naalala daw ni Yamato ang nakalaban niyang si Ace. Ayaw paalisin ni Yamato si Luffy dahil gusto niya itong makausap. Samantala si Page 1 naman ay ipinapahanap sila sa mga tauhan. Sa performance hall ay nakatakda na ang execution ni Momo. Kaya na-excite ang mga tauhan at nag-alala naman ang mga kasama. Kinwento ni Orochi na nag-travel sa future si Momo at ang ilan sa mga samurai dahil sa kapangyarihan ng witch na nanay nito. Tapos tinukso-tukso pa ng mga ito ang Kozuki clan. Nagkunwari sila Jimbei at Robin para hindi mapagkamalan. Nagagalit si Momo dahil ininsulto ang kanyang ina kaya pinagbantaan siya ni Queen. Ngunit hindi pa rin tumigil ang bata kaya nag-isip si Orochi kung paano niya ito papatayin. Nababahala na sila Robin pero nagpanggap silang tumatawa para hindi sila mahuli. Samantala nakarating na sa destinasyon sila Lo ngunit may nakaharang pang mga tornado sa ilalim ng dagat. Pero kalaunan ay ligtas naman silang nakaahon. Tapos gumamit sila ng room tapos hiniwi niya ang tuktok ng isang bato. Saka ginamit niya ang mga bato upang makapag-teleport sila sa isla ng Onigashima. Kalaunan ay nakita din nilang nahulog mula sa itaas si Cat Viper. Dahil dinala pala siya doon ni Marco the Phoenix. Maging si Izo ay kasama din pala ni Cat Viper kaya naiyak sa tuwa ang kapatid nitong si Okiko. Giit ni Marco na may kailangan daw muna siyang tignan kaya umalis muna ito. At mas lumakas ang loob nila na harapin si Kaido. Naiinip na si Kaido dahil hindi pa rin nahahanap si Yamato. Kaya naglakad na siya kasama sila King at Jack patungo sa execution na ikinatuwa ng napakaraming kawal nila. Saka sinabi ni Kaido na meron daw silang bagong proyekto sa Onigashima. Nagtago sa attic sila Luffy at Yamato. Kwento ni Yamato na idol niya si Oden pero ginulpi siya ng kanyang ama. Kaya nang mamatay daw si Oden ay labis siyang nalungkot. Tapos ipinakita niya ang logbook ni Oden na nahanap sa bayan ng Kuri na naglalaman ng mga adventure nito. Kaya nalaman ni Yamato ang lahat ng karanasan ni Oden magmula kay Whitebeard hanggang sa maglakbay na ito kasama ni Goldie Roger. Dagdag pa nitong nais niyang ituloy ang pangarap ni Oden na buksan ang Land of Wano. Saka tinanggal ang mga disguise kaya nalamang isa pala itong babae. Paliwanag ni Yamato na isang lalaki si Oden kaya nagpasya na rin siyang maging isang lalaki. Dagdag pa nitong naaalala niya si Ace kay Luffy. Dahil noon ay nakalaban niya pala si Ace dahil nais nitong patayin si Kaido. Ngunit naging magkaibigan sila kaya nais niya sanang sumama sa paglalakbay pero pinigilan siya ni Kaido. Samantala umalis na si Lo dahil may importante din daw siyang misyon. Muling nagkaasaran sila Cat Viper at Dogstorm. Marami daw kwento si Izo sa kanyang kapatid pero kailangan muna nilang talunin si Kaido. Kalaunan ay yumanig kaya naghanda sila. Tapos dumating ang mga kawal na walang ulo na kaagad naman na natalo nila Doji at Kawamatsu. Kaya nalaman nilang drawing pala ito ni Kanjuro. Nagbukas ang malaking pinto at nagpakita ang mga kalaban sa pamumuno ng Tridor. Kinwento ni Kanjuro na sinubukan daw tumakas ni Momo tapos nahiwa pa siya nito sa kamay.
Kaya naman pinatikim niya daw ng gulpi ang kawawang bata. Nag-alala ang mga retainer ng Kozuki clan nang marinig ito. Ngunit sinabi pa ni Kanjuro na magsasagawa din sila ng execution ni Momo. Dahil dito ay lalong nainis sila Doji kaya nagsimula na ang bakbakan. Pinamalas ni Doji ang kanyang lakas, at pinakita ni Kawamatsu ang kanyang bilis. Si Raizo ay binato sila ng mga shuriken, at pinagbabaril naman sila ni Izo sa ulo. Si Cat Viper ay ginamit ang baril na nilagay sa naputol na kamay. Tapos si Dogstorm ay ginamit ang kanyang sandata sa naputol na paa. Kaya naman si Kanjuro na lang ang natira. Umiiyak na tinanong ni Kiko kung kasinungalingan lang din ang pagkakaibigan nila. Sagot ni Kanjuro na acting lang daw ito, at natutuwa daw siya dahil totoong napaniwala niya sila Kiko. Kaya inilagay na ni Kiko ang maskara at kaagad na sumugod sa Tridor. Patuloy ang paghabol ni Prometheus kila Nami. Ngunit sa unahan ay pinigilan pa sila ng mga homies. Nang tumalon si Shinobu ay kinagat ito ng isa kaya kinoryente ito ni Nami para makaligtas. Ngunit sila Nami naman ang nahuli kaya napilitan na lang tumakas si Shinobu upang masabi ito sa mga kasama. Giit ni Yamato na siya na daw ngayon ang bagong Kozuki Oden at nais daw niyang sumali sa crew ni Luffy. Ngunit hindi siya makakaalis dahil ang mga handcuffs niya ay sasabog daw pag lumabas siya ng isla. Nainis si Luffy dahil nagawa ito ni Kaido sa sariling anak. Kaya nais daw niyang tanggalin ang handcuffs pero ayaw maniwala ni Yamato na matatanggal niya ito. Kalaunan ay sinabi ni Kaido na kailangan nilang mag-recruit ng malalakas na kasapi dahil kumikilos na daw ang world government. Kaya naman nakipag-alyansa daw siya kay Big Mom. Saka dumating si Big Mom sa performance hall bilang bagong superstar ng Wano. Takot na takot si Zeus dahil nag-tridor siya. Sila namin naman ay nabihag na din. Naiinip na si Kaido pero dumating naman daw sa tamang oras si Linlin. Tapos inanunsyo ng dalawang emperor na plano na nilang hanapin ang One Piece kaya natuwa ang mga kawal. Giit ni Luffy na siya ang makakahanap nito. Balak din ni Kaido na hanapin ang mga ancient weapon na ikinabahala nila Robin. Balak din daw ni Kaido na gawing factory kahit na ang flower capital na pinamumunuan ni Orochi. Ayaw naman pumayag ng Shogun dahil ito ang paraiso niya. Ngunit tinalikuran lang siya ni Kaido dahil wala na itong pake sa kanya. Ngunit dahil sobrang ingay nito ay pinutol ng Emperor ang kanyang ulo. Saka sinabi ni Kaido na walang kwenta para sa kanya ang mga clan sa Wano Kingdom. Kalaunan ay nahulog si Luffy sa pinagtataguan nila. Saka nagpatulong siya kay Yamato na mabawi si Momo. Patuloy pa rin ang matinding bakbakan nila Kiko at ni Kanjuro. At muntik pa siyang tamaan nito pero nang manalo si Kiko ay drawing lang pala ang natalo niya. Dahil nasa likod ang tunay na kalaban na gumawa pa ng maraming mga kawal nito, ngunit agad namang tinalo ni Kiko. Sa kanya sinugod si Kanjuro at nabitiwan nito ang espada. Humingi naman ng tawad ang Tridor at ginamit ang talento niya para maawa si Kiko. Kaya nakaatake pa ito mula sa likod. At muling lumaban si Kanjuro gamit ang mga tricks nito, hanggang sa maghanda si Kiko ng kanyang teknik, at mabilis na umatake ngunit pumalag pa rin dito ang Tridor. Ngunit tuluyan na rin siyang tinapos nito na ikinatuwa niya dahil matagal na niyang pangarap na mamatay, subalit napaiyak pa rin si Kiko sa kanyang ginawa. Samantala sila Denjiro at Kinemon ay nagkita na rin kaya nagtungo na sila sa back entrance kung saan nakita nilang pinatay na ng mga kasama ang dating kaibigan na si Kanjuro. Sa kabila ng pagiging Tridor nito ay nalungkot pa rin sila sa sinapit ng kaibigan. Ngunit sinabi ni Izo na kailangan na nilang magpatuloy. Pinapili naman ni Kaido ang mga bata ni Orochi kung sasali sa kanya. Tapos balak niya ring ilipat ang kanyang base sa Flower Capital at nais niyang palitan ang pangalan ng Land of Wano na New Onigashima. At ang balak niyang gawing bagong shogun ay si Yamato. Nagalit si Yamato nang marinig ito. Kaya gumawa na lang ng shortcut ang dalawa. Pinapili ni Kaido ang mga tauhan ni Orochi kung sasanib ba ito sa kanilang puwersa o hindi. At dahil sa lakas ng Emperor ay nagpa siya na lang ang mga pinuno nito na magtrabaho sa ilalim ni Kaido. Nagalit si Yogoro dahil mga balimbing sila. Natuwa naman si Big Mom dahil nadagdagan na naman ang puwersa nila. Naisip ni Shinobu na wala naman kwenta si Orochi dahil si Kaido lang talaga ang hadlang. Sa kanilabas ni Kinemon ang espada para pangunahan ng mga kasama. Natatawa si Kaido dahil walang alam ang mga tao sa Flower Capital sa plano niya. Duda daw si Kaido na anak siya ni Oden dahil masyado siyang duwag. Kaya hindi niya daw ito papatayin kung hindi siya ang anak ni Oden. Muling tinanong ng Emperor kung ano ang pangalan ni Momo. Ngunit pinagtatawanan na si Momo ng mga nakakakilala sa kanya. Samantala nakapasok na rin sila Kinemon, pati si Luffy ay nagmamadali na rin. Tuwang-tuwa si Yamato nang malaman na buhay ang mga retainer ng Kozuki clan. Kaya dinala niya ang ating bida upang iligtas si Momo. Si Alti naman ay galit na galit sa ginawa ni Yamato sa kanya. Samantala takot na takot si Chopper dahil nakarating sila sa kinaroroonan ng mga giant. Giit ni Usopp na wag silang matakot dahil si Big Mom nga ay kinalaban nila. Hanggang sa magising
dumating ang isa sa mga ito kaya hinabol sila. Pinipigilan ni Marco ang Big Mom Pirates na makapasok sa Land of Wano. Giit naman ni Perospero na nandito siya para buwagin ang alyansa nila kay Kaido. Samantala matapang na sinabi ng bata na siya si Kozuki Momonosuke at siya ang magiging shogun sa Land of Wano. Nabuhayan ng mga kasama sa katapangan ng tagapagmana ng trono. Si Luffy ay nagpasya ng tanggalin ng mga shackles ni Yamato pero baka sumabog daw ito. Hindi na napigilan ni Momo ang umiyak dahil sa takot. Natanggal na rin ang mga shackles ni Yamato at sumabog nga ito ng napakalakas na nagpatalsik kay Big Mom. Samantala si Yamato ay nagtungo sa kinaroroonan nila Kaido. Inis na inis naman ang Emperor sa ginawa ng anak. Ngunit nang susugod na si Yamato ay pinigilan siya ni Luffy. Dahil hindi daw sila ang dapat na magsimula ng malaking digmaan sa kasaysayan ng Wano. Patuloy na ang walang takot na pagsugod ng mga retainer ng Kozuki clan upang iligtas ang kanilang young master hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan nito. Mabilis silang sumugod at inatake ni Cat Viper si Jack. Si King naman ay binaril ni Izo ang espada. Ipinag-utos naman ni Queen na maghanda ang mga kawal. At sa alaala ng kanilang yumaong master ay sabay-sabay na sumugod ang mga Akazaya 9 kay Kaido. Sabay-sabay din na umatake ang mga ito kaya nagawa nilang mapinsala ang Emperor. Dito ay naalala ni Kaido ang pinsala na nagawa sa kanya ni Oden. Tuluyan nang nahulog si Kaido dahil sa atake ng mga samurai. At gamit ang Raiyo ni Oden ay nagliwanag sila na parang malakas na apoy na siyang tumama ng napakalakas sa sahig. Nagtanong si Big Mom kung patay na si Kaido. Sagot ni Queen na imposible ito. Giit ni Jack na baka may iba pang kalaban. Saka nagpakita si Yogoro na kanina pa naiinis. Maging ang iba pang mga kasapi nila ay nagpakita na rin. Aatake na rin sana sila Luffy ngunit sinugod ni Alti si Yamato. Dahil nagtataka daw si Alti kung bakit tinutulungan nito ang Straw Hat. Sagot ni Yamato na siya na ngayon si Oden. Sinugod pa sila ng mga kalaban kaya sinipa ni Luffy ang mga ito. Ngunit nakita ni Big Mom ang bida na nanira sa wedding cake kaya labis siyang nainis. Nagkaroon na ng labanan sa pagitan ng mga alagad ni Kaido at mga kasapi ng pag-aaklas. Samantala si Lo ay sinalubong din ng mga kalaban kaya ginamit niya ang room. Si Hushu naman ay hindi na daw interesado sa paghuli kay Yamato. Patuloy na naglaban sila Alti at Yamato gamit ang mga sandata nila. At sa muling pagsugod ay gumamit sila ng kanya-kanyang mga kapangyarihan ng kidlat. Nag-aalala na sila Robin ngunit nang makita nila si Shinobu ay nagpasya muna silang hindi magpakita. Samantala sila Nami at Carrot ay bihag pa rin ng mga homies. Kaya gumamit si Nami ng mga black ball. Tapos magkasabay nilang kinoryente ang mga ito. Maging ang iba pang mga homies ay kinoryente na din nila. Tapos balak ni Nami na bawiin si Zeus. Sumugod si Big Mom kay Luffy. Kaya pinalaki nito ang kamay at nagsantukan ng dalawa ng napakalakas hanggang sa mapatalsik si Luffy. Giit ni Big Mom na malayo ang nilakbay niya mapatay lang niya ang Straw Hat. Muling kumain ng mga black ball si Zeus kaya magiging alagad na naman siya ni Nami. Patuloy pang itinusok ni Kin naman ang espada. At sa ngalan ng kanilang master ay muling nagliwanag ang mga espada at mas pinalalim pa ito sa katawan ng Emperor. Ngunit napatalsik silang lahat nito. Namangha si Kaido dahil sa nagawa nilang pag-aaklas pero tatraidorin din daw sila ng Straw Hat Pirates. Sagot ni Kin naman na iba si Luffy. Sinabi ng bida kay Big Mom na nandito siya para talunin ng mga Emperor at ang mga alalay nila. Pinagtatawanan nila Big Mom ang pag-aaklas. Pati si Queen ay natatawa subalit nakatanggap siya ng report na may sumasalakay sa back entrance. Inatake na rin ni Zoro ang mga kalaban. Saka tinanggal na ng mga kasama ang mga disguise nila. Nakatanggap pa ng mga report si Queen sa pagsalakay ng mga kalaban. Maging si Killer ay pinagpapatay ang mga ito. At si Kid ay inatake sila ng malaki nitong kamay. Inihagis Kilalo ang isang bomba pero tineleport niya lang ito pabalik sa kanila. Dahil sa mga report ay kinakabahan na si Queen. Tapos nabalitaan pa niyang nagkampihan sila Marco at Perospero. Kaya sa labas ay pinagtutulungan ng dalawang malakas na pirata ang mga kawal nila. Dahil dito ay kinansela ni Queen ng party upang lumaban. Bihag pa rin ng mga ito si Momog. Si Shinobu ay naghihintay naman ng pagkakataon na iligtas ito. Sa isang iglap ay tila abot kamay ang tagumpay. Hanggang sa nagpakita si Kaido sa dragon form nito saka lumabas ito ng palasyo. Ngunit sinundan pa rin siya ng Akazaya 9. Kalaunan ay dumating na rin ang iba pang mga malalakas na mink. At dahil kitang-kita nila ang full moon ay maaari silang mag-transform sa sulong form. Kalaunan ay dumating sila Jack at ang mga tauhan nito. Nainis si Dogstorm dahil sa ginawa nitong mga pinsala sa kaharian ng mga mink. Nagulat si Jack nang makitang buhay pa si Raizo. At nagagalit din si Jack dahil sa ginawa sa kanya ng giant elephant. Ngunit mas naiinis sila Cat Viper at Dogstorm kaya nagtransform na sila. Pero sinabi ng mga kasama na si Kaido ang dapat nilang kalabanin. Dahil dito ay isa-isa na rin na nagtransform ang mga kasama nilang mga mink sa mababangis na anyo ng mga ito. Nagawang mapigilan ng dalawa ang atake ni Jack. Tapos tinusok siya ni Shish Ilian sa noo. Ang isang giant nila ay kinoryente naman ng dalawang sulong. Sa katuluyan na ring nagtransform ang dalawang pinuno ng mga mink. Sa loob ng palasyo ay patuloy pa rin ang labanan ng magkabilang panig. Si Luffy ay pinagsusuntok pa ang mga
mga ito. Tapos nakatanggap na naman si Queen ng report ng mga pagsalakay. Habang nakatalikod sila ay sinamantala ni Shinobu ang pagkakataon na iligtas si Momo. Giit ni Yamato na may kailangan pa siyang gawin kaya pinatalsik niya na si Alti. Si Luffy ay binabanatan pa rin ng mga kawal ni Kaido. Samantala si Shinobu ay nagpo-focus na tunawin ng Sea Prism Stone. Ipinakita din ni Yogoro na kaya pa niyang makipaglaban. At dahil sa labanan sa labas ay nahuhulog ang mga bato. Muntik nang mahuli si Shinobu, mabuti ay may tumawag kay Queen. Ngunit nakita na pala siya ni King kaya kinuha siya nito at itinapon sa ibaba. Subalit muli itong nagising para sa Young Master. Dahil na rin kay Shinobu ay natanggal ang mga kadena kaya nahulog si Momo at sinundan naman siya ni King para tapusin pero bago tumama ang sipa ay pinigilan naman ito ni Sanji. Ngunit ang binata ang sinakal nito. Tapos inihagis niya si Momo patungo kay Shinobu saka siya tumakas kay King. Pero target talaga ni King si Momonosuke kaya pinigilan siya ni Sanji. Sumugod ang Cook at nag-teleport ngunit nasalag pa rin ang atake. Tapos umakyat siya at bumuelo ng napakalakas na atake sa All-Star. Sa kabila nito ay hindi napinsala si King kaya inihagis siya nito pero napigilan ni Sanji ang pagtalsik. Saka ito nag-transform at hinabol doon ng napakabilis ang binata. Ngunit tinamaan siya ng tuka nito kaya nalalagay sa panganib ang buhay kapag hindi siya nakatakas. Hanggang sa tumama sila sa isang bahay kaya nag-alala si Luffy sa kanyang crew. Ibinili ni Luffy si Momo sa self-proclaimed Oden. At agad naman itong pumayag at iniwan si Alti. Samantala si Luffy ay tinutugis naman ni Big Mom. Gamit ang espada ay umatake ito ng napakalakas kaya tinamaan din niya ang mga kakampi at muntik na rin natamaan si Sasaki na nakatali sa labas. Nakaligtas naman si Luffy sa atake nito. Tinawag ni Linlin si Zeus subalit kinuha na pala ito ni Nami. Natatakot na si Zeus ngunit sinuhulan siya ng dalaga ng pagkain. Kaya pilit siyang kinuha ni Big Mom. Tapos balak siyang gamitin ni Linlin upang patayin si Nami. Dumating na rin sa wakas sila Brook at Frankie. At gamit ang motor ay binangga nila sa pagmumukha si Big Mom. Tapos hiniwa din ni Brook si Zeus sa gitna. Naiyak naman si Nami dahil nakaligtas siya. Nakatulog si Big Mom dahil sa nangyari. At niyakap naman ni Nami ang cyborg. Patuloy pa rin ang bakbakan ng mga kawal ng bawat panig. Labis ang pagkahilo ng dalawa dahil pinag-aagawan sila ng mga giant. Tapos pinilit pa nitong buksan ang tangke. Saka binalibag sila habang nasa loob nito. Ngunit napakatibay talaga ng espesyal na metal na ginamit dito ni Frankie. Dahil dito ay nakatakas na naman sila. Tapos humarap sila sa mga ito at ginamit ang cannon sa mga giant kaya nagsasaya na sila. Pero hindi man lang nagalusan ng mga ito saka pinaglaruan na naman sila. Ayaw pa rin tigilan ni Alti si Yamato ngunit nagtungo ito sa kisame at inatake siya ng malakas hanggang sa mapatalsik. Umiiyak naman si Momo dahil sa mga nangyayari. At natakot sila nang dumating si Yamato. Mabuti ay dumating si Luffy na sinabing kakampi nila ito. Tinanong nila ang pangalan nito, kaya nagpakilala si Yamato na siya si Kozuki Oden. Dahil dito ay naghinala ang dalawa kaya tumakas sila mula kay Yamato. Napapagod na sila Yogoro dahil napakadami talagang kalaban. Samantala sila Frankie ay binabantayan si Big Mom. Nang magising ito ay galit na galit. Sa kabalak nito na hulihin sila at gawing koleksyon. Nagbabala si Nami na hindi nila masusugatan si Big Mom. Pero nais ni Frankie na subukan ng radical beam sa katawan nito. Subalit natakot sila nang makita ang mga giant ni Kaido na tinatawag na numbers. Tapos nakita din nila na hawak ng isa sa mga ito ang tangke na sinasakyan nila Chopper, kaya inatake ito ni Frankie ng radical beam at nabitiwan ng tangke. Ngunit mula sa likod ay papatayin siya ni Big Mom. Mabuti ay binalibag ito ni Jinbei at pinagulong-gulong ni Robin patungo sa malayo. Nagising sila Chopper at Usopp sa tawag ni Frankie na mag-combine na sila. Gumulong si Big Mom hanggang sa labas kaya nakita ni Perospero. Si Sasaki naman ay tinulungan na ng mga bata nito. At nalaman na kay Big Mom nang galing ang nakakatakot na atake. Samantala nagsagupaan na rin ang grupo nila Kaido laban sa mga mink na nakasulong form, ngunit napatalsik sila ng isang giant. Tapos pinagtulungan ng mga ito si Jack. Subalit natalo silang lahat sa sobrang lakas nito. Dahil dito ay nagpasya si Lucky naman na kalabanin si Jack. Pero giit nila Cat Viper at Dogstorm na sila na daw ang bahala. Kaya nag-transform na rin ang mga pinakamalalakas na mink sa kanilang mga sulong form. Tapos nag-super science ang dalawang pinuno ng mga mink at tinalo ang napakaraming kawal hanggang sa umabot sila kay Jack at magkasabay na inatake ang isa sa tatlong all-star ni Kaido. Si Luffy ay tumakas mula sa ibaba dahil nais niyang lumabas doon. Ayaw kumilos si Queen dahil nakabreak daw siya pero nanlaki ang mata nang makita si Luffy, tapos dumating pa si Zoro. Tinapos ni Zoro ang mga kalaban at kumapit sa kanyang captain, tapos plano sana nilang lumabas sa palasyo pero kinagat naman sila ni Queen. At dumating pa sila King para pigilan silang makatakas. Saka sila itinapon ni Queen pabalik sa ibaba pero balak pa silang kainin ng halimaw kaya binanata nila ito. Samantala si Frankie naman ay kumilos na para mag-combine ng kanyang motorbike sa tangke na sinasakyan nila Chopper at Usopp. Pero napatalsik ang dalawa dahil pang isang tao lang daw ang robot. Tuluyan nang nag-transform ang robot na General Frankie.
At inakala pa ng mga samurai na ito ay isang Diyos. Sumugod ang kalaban kaya inatake ito ni Frankie ng mga kanan sa pagmumukha. Kaya naman natakot ang iba pang mga kalaban. Nakaligtas pala si Sanji dahil sa tibay ng raid suit ng Germa 66. Saka nag-formation ng napakaraming mga kalaban. Si Luffy naman ay tumalon saka pinagsusuntok ang maraming mga kalaban. Tapos si Zoro ay sumugod at nagawa ring matalo ang marami sa mga ito. Umatake din si Usopp ng napakalakas na bala patungo sa kanila. At si Chopper ay ginamit ang Kung Fu Point para matalo ang marami pang kalaban. Ginamit din ni Robin ang malaking mga paa para patayin ang maraming kawal ni Kaido. Si Brook ay ginamit ang kakaibang bilis kaya hindi nalaman ng mga kalaban na nahiwa na pala sila. Hinabol ng mga langaw si Nami kaya gumamit siya ng Thunderbolt dahil ito ang pangontra sa mga Pokemon na Fly type. At nang pinagtitira ng mga palaso ang manyak na Coke ay pinaulanan niya ng mga apoy ang mga ito. Sinugod si Jinbei ng malaking buwaya kaya naman sinuntok niya ito ng napakalakas at tumalsik sa mga kasama. Tapos si Frankie ay nilabas ang espada ng robot. Saka nagpaikot-ikot ng mabilis upang mapatay ang maraming kalaban. Sa kabila nito ay hindi pa rin nabahala sila Queen at King. Natawa na lang si Yogoro dahil mas marami man ng mga kalaban ay pakiramdam niyang mananalo sila dahil nandito si Luffy. Sa wakas ay muli na namang nagsama-sama ang buong Straw Hat Pirates. Saka pinalakas din ni Luffy ang loob ng mga kasamang samurai. Naghanda na rin ang mga kaibigan. Saka sinabi niyang tuluyan niya ng tatalunin si Kaido.